Umpisa ang eksena at makikita ang pagkagulat ng bagong karakter. Iniisip nito na kung paano naubos ang kanyang mga tauhan, kabilang na ang kanilang reinforcement, ng ganoon kabilis. Subalit tila gusto nang tapusin ni Eugene ito. Subalit agad na nagsalita ang bagong karakter. Tinatanong nito kung sino ba talaga si Eugene. Subalit tahimik lamang si Eugene at tila wala itong panahon para makipag-usap. At agad na ngang sumigaw ang bagong karakter na hindi na niya pipilitin pang magsalita si Eugene at agad itong nakipagkasundo. Sinasabi nitong ang mga grupo ng organisasyon ang kanyang ituturo sa pangyayaring pagkaubos ng kanilang grupo sa union. Subalit agad itong kumuha ng baril na agad naman nahawi ni Eugene. At tila ba may naramdaman ang bagong karakter na kakaiba. At dito makikita na nakatusok na ang kutsilyo ni Eugene sa leeg nito. Dito napapaisip ito kung kailan nagawa ni Eugene ito. Subalit habang tahimik lamang si Eugene, tuluyan na ngang nawalan ng buhay ang bagong karakter at bumagsak sa lupa. Samantalang, dumating naman si 05, sinasabi nitong, malinis na ang lahat sa labas at ang reinforcement ng union ay nagawa na ring tapusin. At dito, napatanong na lang si Eugene kung ang iba pang miyembro nila ay dumating din ba. Agad sumagot si 05 na tila ganoon na nga, na kunwaring walang alam. At makikita na lamang si Eugene na tahimik habang nakatitig dito, subalit agad itong lumakad palabas, sinasabing kailangan na nilang umalis. Lipat ang eksena sa reinforcement na naambush, at tila tinapos na ng grupo ni 02 ang huling kalaban. At dito makikita si 06 na nakatanggap na ng balita, na natapos na rin nila Eugene ang kanilang kalaban. Dito agad ding sinabi ni 02 na kailangan na rin nilang umalis. Subalit agad na sumagot si 08 na sa haba ng kanilang biniyahe at umabot sa ganoong sitwasyon, hindi man lang daw ba nila magagawang makipagkita muna kay Eugene? Subalit sumagot lamang si 02 na mayroon pa silang ibang trabaho. At dito ay tumahimik na lang ang mga ito habang nakangiti. At agad na ring umalis. Lipat ang eksena sa baryo at isang bantay ang sumisigaw na bumalik na sila Eugene. At dito makikita ang pagkabigla ng lahat. At sa pagbaba ni Eugene, agad sinalubong ng mga taga-baryo ito. Agad ding lumapit si Evelyn, nagtatanong kung okay lang ba ito. At agad din naman sumagot si Eugene na hindi naman siya nasaktan ng malubha. Samantalang makikita naman ang captain na nagtatanong kay Eugene, hindi ito makapaniwalang nakabalik na nga ito ng ganoon kabilis at natapos ang sinasabi nitong misyon. Agad namang sumagot si Eugene na natapos na nga nila ang mga kalaban kabilang na ang mga reinforcement na dumating sa lokasyon. At dito ay nabigla na nga ng tuluyan ng captain at ang iba pa. Bigla din nagsalita si 05 na pati ang tatlong kasapi ng organisasyon ay tinapos na rin. Na tila ito ang mga dahilan ng mga pangyayaring ito. Natuluyang nagpabigla sa captain. Samantalang agad muling nagsalita si Eugene, sinasabi nitong malaki ang nawala sa grupo ng mga kalaban, subalit ganoon din sa kanilang grupo sa baryo. Subalit sinigurado nitong wala nang magiging banta ang mga ito sa baryo. At habang tahimik lamang ang mga taga-baryo, agad na tumalikod si Eugene. Subalit agad itong nilapitan ni Evelyn. Tinatanong kung aalis na ba agad ito. Subalit sumagot lamang si Eugene na wala na siyang dapat gawin dahil maayos na ang lahat. Subalit agad nagsalita si Evelyn na dapat man lang itong bumisita sa tinatawag nilang hometown kahit saglit. At dito ay napatigil si Eugene habang napatingin sa captain, habang makikita naman si 05 na napapaisip sa tinatawag nilang hometown. At lipat ang eksena at dito makikita ang libingan ng mga yumao nilang mga kasamahan. At makikita lamang si Eugene na nakatitig sa mga ito. Samantalang makikita naman si 05 na napapaisip na ito ay isang libingan. Dito ay ipinaliwanag ni Evelyn na lahat ng mga taga-baryo ay hindi talaga nakatira dito. Subalit tinawag nila ito sa pangalang iyon dahil para sa lahat, ito ang matatawag nilang tahanan. Dagdag pa nito na ito ang tunay nilang hometown. Samantalang habang tahimik lamang si Eugene, naalala nito ang iba na tinatanong siya noon kung ano ang ituturo ni Eugene sa kanila sa pagkakataon na iyon. Dagdag pa ng mga ito bilang biro dahil mukha kasi silang mabilis mamatay sa labanan. Hinihikayat ng mga ito na magsalita si Eugene ang puno ng kabuluhan sa pagkakataon na iyon. Dito makikita na nga na tinuturuan ni Eugene ang mga ito at ang lahat ay seryosong sumusunod dito. Subalit sa ibang pagkakataon, makikita ang mga ito na nagbibigay ng mga candy kay Eugene. Sinasabi ng mga ito habang nakangiti na sa oras ng pagsasanay ikaw ang aming instructor. Pero hindi pa rin na makakaila na si Eugene ay isa pa rin bata. Samantalang nagsalita naman ang captain, sinasabi nito na kahit masasakit ang mga sinasabi ng mga ito sa kanya nang siya ay umalis. Pero nang malaman ng mga ito na natagpuan na ni Eugene ang kanyang pamilya. Sila ang masasabi nitong pinakamasaya sa lahat nang marinig ang balita na iyon. At habang tahimik lamang si Eugene sa naririnig nito, bigla naman itong may napansin sa di kalayuan at agad itong lumapit. At makikita na ito ang libingan ng chief ng baryo na naging ama-amahan niya noon. At dito ay naalala na nga ni Eugene ang sinabi nito sa kanya na dito sa lugar na ito ang matatawag nilang tahanan. Subalit hindi raw ito para kay Eugene at dapat niya itong tandaan.
lipat ang eksena at makikita na ngang papaalis na nga sila Eugene. At dito ay nagsalita ang captain, sinasabi nitong wag na itong babalik. Dagdag pa nito na seryoso siya sa sinabi niyang yon. At simula sa pagkakataon na iyon, sila na ang hahawak sa kung anuman ang magiging problema sa hinaharap. Subalit sumagot lamang si Eugene ng seryoso, sinasabi nitong gawin nila ng maayos ang lahat, nang sa gayon hindi na siya bumalik kailanman. At dito makikita ang pagkabigla ng lahat sa sinabi nito sa captain. Samantalang agad na ngang umalis sila Eugene at habang nakatingin ito sa salamin sa mga taga-baryo. Biglang nagsalita si 05, sinasabi nitong narinig niya na naging malaking tulong si Eugene sa lugar na iyon. Subalit habang tahimik si Eugene habang naalala ang mga ito, agad din itong nagsalita, sinasabing hindi iyon totoo. Sa halip ang mga ito ang naging malaking tulong sa kanya noon. Umpisa ang eksena sa loob ng training facility ng SW. At dito, makikita ang grupo nila Eugene na patuloy sa pagsasanay. Makikitang si Eugene pa rin ang nangunguna sa lahat. Samantalang makikita rin si Yuna habang nanonood sa mga ito. Subalit biglang may nagsalita, sinasabing nakatambay na naman ito doon, na agad ikinagulat ni Yuna. At makikita na ito ay si Jie, subalit agad na sumagot si Yuna, na dumaan lamang ito dito, samantalang biro no Jie, na tila kanina pa ito sa lugar, at hindi iyon matatawag na pagdaan lamang. Subalit agad na nagdahilan si Yuna, na dahil may plano rin kasi itong makipagkita kay Sukju at Eugene, at tila nagkataon lamang daw ang lahat. Subalit agad na pabirong sinabi ni Jie na ginagamit lamang talaga nito ang pangalan ni Sukju para makasama talaga si Eugene. At agad na sumagot si Yuna nang may inis, na hindi ganoon iyon, at makikita lamang na natatawa dito si Jie. Samantalang makikita naman dito ang chairman at ang personal na bodyguard nito habang pinapanood ang dalawa. Sinasabi ng bodyguard nito na tila magkasundo na talaga ang dalawa. At dito makikita na sumang-ayon ang chairman dito. Binanggit pa nito na malayong-malayo sila sa dati, na tila hindi talaga sila magkakilala noon. At dito sumagot ang personal na bodyguard na kahit ito ay hindi rin makapaniwala. Dagdag pa nito na nagsimula ang lahat, nang ilipat lahat ni Yuna ang kanyang karapatang mamuno sa kumpanya kay Jie. Pero sa kanyang basehan, si Eugene talaga ang naging dahilan ng lahat, bago pa man maging magkasundo ang dalawa. Sinasabi pa nito na dahil madam na rin silang pinagdaan ang trahedya ng magkasama. At dito sumagot ang chairman, na sa totoo lang, mas masaya siyang makita ang dalawa na magkasundo, kesa malaman ang paglago ng kanilang kumpanya. Dagdag pa nito, na hindi man lang daw dito sumagi sa kanya, na kahit sa panaginip na makikita niya ang mga ito na ganito. Sinasabi pa nito, na dahil ang kanyang mga anak ay tila walang pakialam gawin ang mga bagay na hindi naman dapat, para lang makakuha ng konting kapangyarihan. At dito ay inamin ng chairman, na nagbulag-bulagan siya dito noon, dahil sa kanyang pananaw, na kung sino ang magiging matatag sa lahat, ito ang dapat mamuno sa kumpanya, dahil ang kailangan mamuno dito ay dapat malakas at matatag. Dahil kung hindi, magiging malaking epekto ito sa ekonomiya ng South Korea. Subalit inamin ng chairman na ano naman ang magiging kahulugan nito kung magkakawatak-watak ang kanyang pamilya. At habang tahimik lamang ang bodyguard, dagdag pa ng chairman na habang iniisip nito ang kumpanya at ang bansa. Hindi naman niya magawa ang kanyang nais dahil hanggat sila ang namumuno sa kumpanya, wala silang magagawa kundi pasanin ang responsibilidad ng pamumuno nito. At habang nakatitig lamang ang bodyguard, agad ding tumalikod ang chairman at sinabing kailangan na nilang umalis. Samantalang lipat ang eksena at makikita ang lolo ni Eugene na nagpapaalam sa kanyang katrabaho at handa nang umuwi. Subalit sa pagtalikod nito, agad itong nabigla nang makita nito ang chairman. Agad niya itong nakilala bilang isang sikat na tao na namumuno ng SW. Subalit agad ding lumapit ang chairman at tinanong kung siya nga ba ang lolo ni Eugene. At sa pagkumpirma ng lolo na siya nga, agad ding nagpakilala ang chairman ng may respeto. Dagdag pa nito na kung pwede daw ba silang mag-usap? At agad din naman pumayag ang lolo ni Eugene habang nagtataka. Samantalang makikita naman si Chief Chadusik at ang kasama nito na tila napansin nito ang lolo ni Eugene na handa nang umuwi. Subalit, agad ding napansin nito ang kausap ng lolo at agad niya itong kinilala bilang ang chairman ng SW. Napapaisip ito kung bakit sa katulad ng chairman ay nakipagkita ito sa lolo ni Eugene. Samantalang lipat ang eksena sa isang lugar na tila puno ng bantay at dito makikita ang chairman. Sinasabi nitong masyadong magiging abala sa lolo ni Eugene ang pagbiyahe ng malayo, kaya nagrent na lamang ito sa malapit na cafe. Agad din naman sumagot ang lolo na hindi naman niya dapat gawin ang mga ganoong bagay, at agad ding nagtanong kung bakit nga ba gusto niya siyang makausap. Sumagot ang chairman na ito ay dahil kay Eugene, na agad ikinabigla ng lolo, tinatanong kung may nagawa bang kaguluhan si Eugene. Subalit agad sumagot ang chairman, sinasabi nitong walang nagawa si Eugene ng anuman. At agad naman nakahinga ng maluwag ang lolo. Dahil ang akala daw nito ay may nagawa si Eugene. Subalit sumagot ang chairman ng kabaliktaran, dahil si Eugene ay naging mas malaking tulong pa nga sa kanila. At habang nagtataka ang lolo, sinabi rin ng chairman na gusto niya rin kasing makilala ang lolo ni Eugene noon pa man.
At habang patuloy sa pagtataka ang lolo, nagpatuloy ang chairman sa pagpapaliwanag. Sinasabi nitong malaki ang utang na loob niya kay Eugene. Hindi lamang daw siya ang pinoprotektahan nito pati na rin ang kanyang buong pamilya. Dagdag pa nito, hindi lamang isa at pang beses niya itong ginawa. At dito, makikita ang lalong pagtataka ng lolo ni Eugene, subalit agad ding nagsalita ang chairman. Sinasabi nitong gusto niya itong makausap para humingi ng tulong. At agad sumagot ang lolo, na sa kung paanong paraan, agad na sumagot ang chairman, na gusto niyang bumawi kay Eugene sa kung anuman ang gusto nito o sa kahit anong pangangailangan nito. Bukod pa dito, gusto rin ng chairman na suportahan si Eugene sa pamumuhay nito. Ngumiti ito at sinabing, mahal na mahal ni Eugene ang pamilya nito. Kaya gusto nitong tumulong sa pamumuhay nito kasama ang kanyang pamilya ng maayos. Dagdag pa nito na gusto niyang bigyan si Eugene ng bahay na nakapangalan dito. At dito makikita ang lolo ni Eugene sa sobrang pagkabigla. Sinasabi nito na tila sobra-sobra ang gusto ng chairman. Subalit sumagot ang chairman na malaki ang utang na loob niya kay Eugene at tila napapaisip pa ito na hindi pa ito sapat sa lahat ng nagawa nito sa kanila. Kaya nandoon siya para kausapin ang lolo nito, para tanungin ito sa bagay na iyon. At habang nabibigla ang lolo ni Eugene, tinanong nito na kung alam na ba ni Eugene ang mga bagay na ito. Subalit sumagot ang chairman nang nagtangka itong sabihin kay Eugene, agad lamang itong tumanggi. Sinasabi pa nito na ginawa niya lamang ang dapat niyang gawin, na sobrang ikinagulat ng lolo nito. Dito tila biglang naging emosyonal ang lolo nito. Agad itong humingi ng paumanhin sa chairman sa kanyang naging reaksyon. Sinasabi nitong, sobra lamang itong naging proud kay Eugene kung paano ito lumaki. Agad ding sinabi nito sa chairman habang nakangiti, humihingi ng paumanhin dahil tila wala na itong maiitulong pa. Dahil gusto nitong irespeto ang naging sagot ng kanyang apo. Dagdag pa nito, na kung iyon ang naging sagot ni Eugene, ibig sabihin lang nito, na ginawa lang ni Eugene kung ano ang nararamdaman niyang tama. At habang nabibigla ang chairman sa sagot ng lolo nito, agad ding humingi ito ng pabor na ito na daw ang mag-alaga at mag-ingat kay Eugene simula ngayon. At dito makikita ang sobrang pagkabigla ng chairman. Sinasabi nitong tila biglaan lamang ang lahat, pero agad nitong tinanong ang lolo kung pwede daw ba silang maging magkaibigan. At dito ay makikita ang sobrang pagkabigla ng lolo ni Eugene. Subalit ngumiti lamang ang chairman at sinasabi nitong magkita sila ng madalas at mag-inom ng magkasama. Subalit biglang sumagot din ang lolo ni Eugene na matagal na itong huminto sa pag-iinom, na agad ipinagtaka ng chairman. Sinabi nito sa chairman, simula nang mamatay ang kanyang anak at asawa nito, at nang magsimula itong palakihin si Dayo ng mag-isa, nagsimula na itong tumigil manigarilyo at mag-inom. Dagdag pa nito na kung malalasing siya at makagawa ito ng hindi maganda, maiiwan nito ang kanyang apo ng mag-isa. At habang tahimik lamang ang chairman, sinabi pa ng lolo ni Eugene na kailangan na niyang alagaan ng mabuti ang kanyang kalusugan, nang sa ganoon ay manatili pa siya ng mahaba sa tabi ng kanyang mga apo. At dito ay sobrang nagulat ang chairman, subalit agad ding ngumiti. Sinasabing marami siyang natutunan dito, kaya mas lalo pang gusto nitong maging kaibigan ito. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.